sumakamasti. Isinilang si Rizal noong Hunyo 19, 1861 sa pagitan ng alas 11 ng gabi, araw ito ng Miyerkules, at ang kanyang kapanganakan ay muntik nang ikasawi ng buhay ng kanyang ina dahil sa laki ng kanyang ulo. Si Teodora Alonso o mas kilalang Doña Lolay ay ang kanyang ina na hindi ordinaryo dahil sa kahiligan niya sa literatura at kahusayan niya sa pagsalita ng Espanyol. Noong si Rizal ay 8 taong gulang, naisipan niyang isulat ang kanyang kauna-unahang tulang, Pinamagatang sa Aking Mga Kababata. Inihatid siya ng kanyang kapatid patungo sa paaralan. Noong siya'y nag-aaral, namulat siya sa estado ng pag-aaral na usong-uso sa panahon noon. Ayaw niya nang bilangin ang mga palong natatanggap niya sa kanyang mga maestro. Lagi siyang nangunguna sa klase, pero sa kabila ng kanyang reputasyon bilang mabait na bata, bihira ang araw na hindi siya makakatanggap ng 3 o 4 na palo. Sa pagtatapos ng kanyang pag-aaral sa Binyan, ay sumumbulat naman sa kanya ang masamang balita na ang kanyang ina raw ay hinuli at inakusahan ng kanyang ipag na magkasabwat raw ang kanyang ina at ang kapatid nitong si Jose Alberto na lasunin siya. Mula noon ay nawalan siya ng tiwala sa gobyerno. Ganoon na lang ang lungkot ni Rizal nang ihatid siya ng kanyang kapatid sa Ateneo de Municipal. Dito niya nararanasan ang pait ng buhay na walang malalapitang magulang. Noong una ay ayaw siyang tanggapin ng mga pari dahil siya ay payat at napakaliit. Dahil sa matinding pagdaramdam niya sa sitwasyon ng kanyang ina, sa panahong ito ay wala siyang nilalapitan kundi Diyos lamang. Pagkatapos magtapos ng kolehiyo, naranasan ng 16 na taong gulang na si Jose Rizal ang kanyang unang pag-ibig. Pagdating sa bahay ng kanyang lola, nakilala niya ang napakagandang babae na nagngangalang Segunda Katigbak. Malapit na kaibigan ni Segunda ang kanyang kapatid, kaya mas naging masugid ang kanyang pagkilala dito dahil sa kanyang lingguhang pagbisita sa kanyang kapatid. Agad silang nahulog sa isa't isa na tila pa nagkakamaikihan. Sa kasamaang palad, may kasunduan ng ikasal si Segunda sa kanyang kababayan na si Manuel Luz. Si Jose, na nahihiya magsabi sa kanyang pag-ibig para kay Segunda, ay hindi nagtagumpay na manligaw. Nakalaya na ang kanyang ina noong siya ay nakapagtapos ng kursong sekundarya sa Ateneo. Muli siyang nagbalik para tapusin ang kanyang kursong Bachelor in Arts. Bumalik siya sa Calamba, ngunit ayaw na siyang pabalikin ng kanyang ina sa pag-aaral. At nang hihinayang ang kanyang ama sa kanyang angking talino, kaya pinag-aral siyang muli sa kursong Pilosopiya sa Universidad Santo Tomas. At kasabay nito ay nag-aral din siya sa Ateneo para matupad ang kahilingan ng kanyang ina sa nais nito. Nakatira siya sa isang bahay upa sa Intramuros kung saan nakilala niya ang isang mahinhing magandang binibini, si Leonor Rivera, na anak ng kanyang tiyuhing may-ari ng bahay na si Antonio Rivera. Sinilang siya sa Kamiling Tarlac at isang mag-aaral sa La Concordia College kung saan nag-aaral ang kanyang pinakabunsong kapatid. Sa pagitan ni Jose at Leonor ay sumibol ang isang magandang pag-ibig na tinago nila mula sa kanilang mga magulang at kaibigan. Upang itago ang kanilang ugnayan, ginamit ni Leonor ang Taymis bilang kanyang pangalang pambalana. Nagkahiwalay sila ng landas dahil itinuloy niya ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa at tutol rin dito ang kanyang ina. Pagkatapos ng 1 taon, nagpasya na lamang si Rizal na mag-aral na lamang ng medisina pagkatapos niyang malaman na nabubulag ang kanyang ina dahil sa katarak. Isang gabi, habang si Jose Rizal ay nasa Calamba para magbakasyon, nakaligtaan niya ang isang tenyente ng Guardia Sibil. 3 hagupit ang natanggap niya mula sa tenyente. Linapit niya ang kaso sa Malacanang, ngunit hindi siya pinansin. Nahubog muli ang kanyang pasya na mag-aral sa Espanya. Plinano ng kanyang kapatid na si Pasiano ang kanyang pagpunta sa Espanya at ipinamanan niya ang kanyang pangarap na hindi natupad dahil pinagpalit nito ang isang obligasyon na pangasiwaan ang pangkabuhayan ng pamilya. Ginising siya ni Pasiano alas 5 ng umaga para maghanda para sa paglalakbay. Bumangon siya at nag-ayos ng kanyang mga gamit at binigyan siya ng 335 pesos. Nang matapos niya ang medisina ay agad siyang nagtungo sa Paris para mag-ensayo bilang doktor. Sa panahong ito ay natapos niya ang kaniyang nobelang Noli Me Tangere.
Pagkatapos niya mag-aral bilang ophthalmologist, bumalik siya sa Pilipinas at isinulong ang kanyang plano na magsanay ng medisina sa kanyang sariling bayan. Ngunit higit pa rito ay ang kanyang layunin na operahan ang kanyang ina upang makatulong sa mga tao bilang isang doktor, obserbahan ang epekto ng kanyang nobela at sa wakas makita ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay bumalik siya sa ibang bansa upang maglakbay. Pagdating sa Manila kasama ang kanyang kapatid na si Lucy, noong Hunyo 26, 1892, sila ay sinalubong ng mga sundalong nagbihis sibilyan. Dumaan si Rizal sa custom at nag-check-in sa Hotel de Oriente. Humingi siya ng kagandahang loob kay Governor General Eludio Dizpool na nagbunga ng positibong resulta tulad ng pagtatanggal sa deportasyon ng kanyang ama. Ngunit nanatili ang kanyang kawalan ng katiyakan hinggil sa kapalaran ng kanyang kapatid na si Pasiano. Sa kabila ng mga pagsusumikap ni Rizal, hindi nagmatagumpay ang kanyang interview kay Governor General Dizpool sa pagpardon kay Pasiano. Ang pagbabalik ni Rizal ay nagdulot din ng pagtatag ng La Liga Filipina, isang organisasyon na ang layunin ay tugunan ang mga isyu sa agrikultura, edukasyon at pananalapi. Ngunit dumating ang suspetsya na nagresulta ng paghahanap ng constabulary sa mga bahay na kanilang binisita. Akusahan ni Governor General Dizpool si Rizal ng pagmamay-ari ng mga leaflet na may anti-friar na nilalaman, na nagbunga ng kanyang pag-aresto at pagpapalabas ng kautusan ng deportasyon noong Hunyo 7, 1892. Nagboluntaryo si Rizal bilang military doctor sa Cuba upang tumulong para itreat ang yellow fever at upang magkaroon siya ng kalayaan. Pagdating niya sa Spain ay inaresto siya at pinabalik sa Pilipinas dahil kinasuhan siya ng mga praile dahil sa kanyang nobela na nagdulot ng kaguluhan sa simbahan. Pagkatapos ng trial ay sinentensyahan siya ng kamatayan. Order in the court. This court is now in session for the final judgment in the matter of sedition, rebellion, and illegal association. After careful consideration of the evidence presented and arguments made by the both parties, the court has reached a decision. The court finds Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda guilty of the charges brought against them. As a result, the court imposes death penalty on Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda. This judgment is final, and any further legal action should be pursued through the appropriate channels. Court is adjourned. So ordered. Idiniit siya sa dapitan at hinatulan ng kamatayan. Nakakulong siya dahil sa paglaban niya sa mga korap na praile at gobyernong Kastila. Alas 7 ng gabi dumating si Doña Teodora kasama si Trinidad upang bisitahin si Jose Rizal sa Port Santiago. Sa pagkakita ng kanyang kawawang anak, hindi mapigilang tumulo ang luha ng kanyang ina at nagdalamhati rin si Jose Rizal. Humingi siya ng tawad para sa mga abalang kanyang idinulot sa pamilya. Bumisita rin ang kanyang mga kapatid at pamangkin. Binigyan niya si Trinidad ng lampara at sinabihan na there is something inside me. Sinabi niya ito sa salitang Ingles upang hindi magduda ang mga gwardya, na siyang nagsasaad sa kanyang paalam na tula na mi ultimo adios. Pagkatapos, dumating si Josephine, ang kanyang dukha at malungkot na asawa, at pareho silang umiyak sa kanilang pagkikita. Sinulatan niya ang mga mahal niya sa buhay na hindi nakapagpaalam. Ang kanyang matalik na kaibigan ay nagdadalamhati sa Europa. Kung matatanggap mo ang sulat na ito ay pumanaw na ako. Paalam, pinakamatalik at pinakamamahal kong kaibigan. May iniwan akong libro bilang alaala mo sa akin. Sa aking kapatid na si Pasiano, 4.5 taon na tayong hindi nagkikita at nakapag-usap. Masakit sa akin na iiwan kitang mag-isa upang pasanin ang ating pamilya. Naiisip ko ang iyong mga sakripisyo. Mabigyan mo lamang ako ng magandang kinabukasan. Patawarin mo sana ako. Ito ang inyong pinakamamahal na kapatid. Kung sumakumal.